Hi warriors! Good day po sa lahat. Ito kakagising ko lang. Kaya wala pa akong suklay at wala pa akong hilamos. Pero sasagutin ko muna tong isang message na na-receive ko last night. I think this message comes from another cancer warrior. So ang tanong niya sa akin is, sabi niya, "Hi ma'am, ano po ang ginagawa at kinakain nyo after chemotherapy?" So, in my case kasi, iba-iba kasi ang naging chemotherapy treatments ko. Dahil nga sa mahirap na klase ng cancer yung napunta sa akin, resistant siya mostly sa mga gamot na chemotherapy ko previously. So I had 5 different line of treatment and 1 radiation bago ako nag-remission, bago ako gumaling. So, iba-iba kasi ang side effect ng bawat gamot, bawat line of treatment dahil nga sa iba't ibang gamot din ang ginagamit natin at iba-iba rin ang nagiging response ng katawan natin sa bawat gamutan. With my first line of treatment, which is RCHOP, 5 klase siya ng medicine kaya siya RCHOP. R stands for rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and then yung pang-5 prednisone oral po yon, steroid. So with RCHOP po, dahil nga siya first line of treatment ko siya, masyadong mahirap yung pinagdaanan ko doon. Pinakaunang chemo ko kasi. Ang chemotherapy, naglalast siya ng 4 days. So first day is hydration. Second, third, and 4th day, yun yung chemotherapy ko for 3 days. Inuuna lagi ang rituximab. Tapos, sunod-sunod na yon. Ang prednisone is, iniinom ko yun dire-diretso 5 days after ng infusion ko sa hospital. So, all in all, nagtatagal ako sa hospital ng mga 5 days, 4 to 5 days after ng chemotherapy alone. Tapos when I go home, I have take home prednisone for 5 days. 100 mg per day yun na steroid. With RCHOP, yun nga, medyo mahirap pa ang pinagdaanan ko kasi first line of treatment ko, nakalbo ko, bumabagsak yung immune system ko, yung WBC ko bumabagsak, madaming masakit sa katawan, mahirap yung side effect, in short. Pero the fact na kinaya ko, at nandito pa rin ako nag-share ng experience ko, so ibig sabihin tolerable naman siya. Ang current maintenance chemo ko kasi, which is Keytruda and then ibrutinib and venetoclax. Ito kasi immunotherapy siya, tapos 2 chemotherapy na oral drugs. Ang Keytruda ko ngayon is 30 minutes lang na infusion, and then yung 2 gamot na oral sa bahay ko iniinom, tuloy-tuloy yon. With my current treatment po, medyo heaven siya compare sa previous na mga traditional chemo, kasi ang immunotherapy talaga less ang side effect, yun nga lang sobrang mahal. With my previous treatment, nung naunang 5 lines of treatment ko na traditional chemo, almost down ako every after chemo. I really need to rest. With RCHOP, minsan 2 to 3 days akong hindi nakakatulog. So, sensitive yung mata ko, hindi ako pwede sa liwanag. Nawalan ako ng lasa, ng panlasa sa pagkain. Hindi rin ako, mabigat lagi yung balikat ko, hindi ako makatayo ng maayos, nanghihina ako in short. May downtime ako niyan na 10 days after ng chemotherapy, hindi talaga ako makakilos ng normal. Plus the fact pa na kalbo ko. So nung una, syempre nakakababa ng self-esteem nung hindi ko pa siya gaanong namamaster. Pero nung latter part na, nung nakasanayan ko ng maging kalbo, hindi na ako nagwiwig. Na-embrace ko na kasi yung reality na talagang kailangan ko siyang pagdaanan. With my isa ngayon, yung bago kong gamot, wala siyang downtime. So after kong mag-chemotherapy, nakakapunta pa ako sa mall, nakakalibot pa ako. There were instances na after ng chemotherapy ko, kinabukasan I have flight abroad.
and local, ganon. Kaya kong mag-travel kahit na after ng chemotherapy mismo. Pero syempre, ang panlaban na ginagawa ko is kumakain ako ng maayos, kumakain ako ng masustansya, nagtitake ako ng vitamins regularly kasi patay ang katawan natin patay ang mga cells natin because of chemotherapy. So, kailangan natin palakasin ang immune system natin kasi ako naniniwala talaga ako na ang panlaban lang ng katawan natin sa ganitong sitwasyon natin ng mga cancer patient at nagtitreatment, ang panlaban lang talaga natin sa cancer is pahinga at enough rest and tamang pagkain. Sa pagkain po, hindi ako nagda-diet. Wala akong pagkain na, yun nga, sa mga nakakasubaybay na sa page ko, alam nyo na hindi ko dinideprive ang sarili ko na kainin yung mga pagkain na gusto kong kainin. Pero syempre, meron akong self-discipline. Hindi ko kinakain yung mga processed food dahil hindi talaga yun healthy at masama siya para sa atin. Masama nga siya para sa walang sakit. So sa atin pa kaya. Hindi rin ako mahilig sa matamis, though tumitikim po ako kapag nagkikrave ako kasi kesa tiisin ko ang sarili ko na wag kainin ang pagkain na yon at iniisip-isip ko. So, pinagbibigyan ko po ang sarili ko once in a while. Kapag gusto ko pong kumain ng, let's say, matamis, titikim ako. Pero hindi talaga kasi ako mahilig sa matamis. So, okay na sa akin yung tikim-tikim. Wala, yun lang. Kasi, with my previous chemotherapy kasi nakakataba siya because of steroid. So, medyo nagbabawas lang ako ng carbohydrates ng kanin. Pero ngayon po, I eat what I want. Basta as long as healthy po. Kung anong ginagawa ko ngayon po, nakakapag-treadmill ako, nakakapag-walking ako, naaasikaso ko kahit papano yung pagmamanage sa maliit naming business. And, naihatid yung mga anak ko sa school, nakakapagluto ako, nagagawa, in short po, I'm living a normal life mula po nang nag-remission ako at nag-immunotherapy po ako. Pero sa mga currently po na mahirap ang pinagdadaanan sa chemotherapy, hold on po, have faith, at magdasal po kayo. Again, gaya po ng mga previous kong tips, kailangan nyo po ng strong relationship and connection with God. At kung akala nyo sapat na ang faith ninyo kay Lord, matibay na siya, well, susubukin kayo ng cancer hanggang sa pinaka mahinang part ng pagkatao nyo. Kaya dapat malakas ang kapit natin sa Panginoon. Again, ang healing, nahihiling po yan. Ako po, stage 4 ako. There were times na nawalan na kami ng pag-asa. Even my doctor, tinapat na ako. Pero I'm still here. So, keep fighting. Gagaling po tayong lahat in Jesus' name. God bless you.